Nay, bibili kaming gasolina. Yung paninda ng nanay. 72 ang isa. Ito 1 litro na to. Pwedeng kalahati. Ayan, kalahati pwede. Mag-meeting kami udukan senior, wala pa nga ni, ginapahiling-hiling laak dito. Magmi-meeting ng senior. Ilang taon ka na ba? 61. Dito na lang tayo mag-usap para mabantayan yung tindahan ni nanay ng mga alak. Gasolina. Di pa man ako nakaka... Hindi pa nag-uumpisa ang meeting, wala pa. Di pa, wala pa nga. Wala pa. Asan na si Franklin? Doon sa nakatulog pa, uno? Natutulog pa. Oo, kahit piraw kagabi ka. Bakit napuyat? Na ano pa kasi sir, namatay man ang apoy nam. Kan inay-imay, kaduhan niyang asawan apoy isa. Namatay yung lola nila. Yan. Mm. Andoon kasi yung bahay niya doon sa isang plaza noon, ang plaza doon. Kaya naglalamay, napuyat. Opo. Pumunta din ako doon kagabi. Sabi ko nga, kada na, Franklin, uwi na tayo. Sige nanay Lola, uwi na. Una ka na lang, uwi. Susunod na lang ako, mag-aga na dumating. Mga bata. Kaya pala puyat. Oo. Ano? Yan na, kaya ulit. Sila sunod ka na, oo. Yan na, katulog pa nga. Okay pa ba tong upuan Kayo, mo? yung trabaho inyang kabataan, udog nga. Kan Franklin, trabaho iniudog nga. Parang ito pa yung kay nanay mo. Nga na dito, Kay inabaw-baw. nanay Aileen. Ano ba? At least nauupuan pa. Pwede. Nagagamit. Inuupuan ko na lang. Oo. Pwede pa rin. Ba? Nananghalian na kuya. Anong ulam nyo? Manok po. Manok na sinabawan. Hindi. Tukstogo po. Obo, level. Bumili si Uncle Oji. Ba? At least nakakalibre ng ulam. O kanya. Ito. Saan ako? Oji, punta ka mga sa bayan. Bili ka ng ulam. Wala tayo ulam. Ikaw kalahati lang. Kalahati. Isa na lang, Nay. Isang buo na lang. Ko. Isa ka din ang waray ng aking tambira. Isa lang. Napirita na lang yung tuloy ako. Hala, sige. Buti dumating na yung gasolina. Oo. Kanina lang. Kanina lang. Kaya nakapag-display ka na naman. Ayan. Ito, mga apo mo na to. Oo, mga apo ko yan. Ay. Pugi nga. Ayan sila mga apo ni nanay. Ayan, nandito na naman kami kasi nag-message si Ate Maricel kagabi. Napanood niya yung vlog. About doon sa napag-usapan natin yung tungkol doon sa yung 'di ba yung binibigay ni Tita Elisa na 60 peso bawat araw sa kanila na pamasahe. Tapos nagdadagdag ka pa ng 20 peso para sa pambaon, pambili ng ulam. Oo, sabi niya na ano natin ngayon na mapuntahan para hindi ka mahirapan, magkaroon ng budget din yung pangbili ng ulam nila or ano man. Kaya kinumpute ni Ate Maricel yung kung 20 pesos yung dinadagdag mo sa 1 linggo, 5 araw, di ba, na mapasok sila. So 100. Ang bawat isang linggo 100. Tapos meron tayong 4 na linggo sa isang buwan. So 400 pesos yung idadagdag ni Ate Maricel para kay Kuya Aljanre at kay Franklin. Hindi ka naman problema, hindi na magastos yung para sa pangkabuhayan. Ano? Hindi ka na mag-iisip ng... Maraming salamat din. Oo. Nga, hindi ko na malalamtan yung pera ng puhunan. Yung pinautan niya. Kaya yung iniisip ni nanay kasi... Sa sir, di na ako nakakatulong. Iniisip ko yung namumroblemahan ko, ano ba yung utang. Gusto ko, babayaran ko na lang yan. Hindi pa madating yung Pasko. Makakaipon lang ako, babayaran ko na lang Huwag mo yan. munang bayaran. Gamitin mo muna sa negosyo. Ayan, bahala na. Basta wag kang ma-stress, enjoy mo lang yung Sir.
Minsan kasi titinda. hanggang sabi ko nga, kung makapunta na ako ng bayan, makakabili na ako kung ano-ano na lang bibilhin ko. Bahala na kung anong, Oo, bukod sa gasolina, mga... yan nga. Hindi kasi pa ako nakakapunta. Kasi permi may mga bata ula dito. Kasi permi naman ako busy. Naglalaba, aroy. Lahat na lang sa akin. Ayan. Asa na yung ating pera, Ate Ruby? Anak kayo mamili pala. Akin na mamili. Ang upuan. Yung pinapaabot ni Ate Ay, nandito pala sa akin. Mainit na nga. Aba, Okay. Tala ko na kay Ate Ruby na kay mamili. Nasa bulsa ko pala. Ang gulo. Ano, nanay? aba daw. So, ang gagawin mo, di ba 60 yung pamasahe nila. Dadagdagan mo dito ng 20. Yun yung utos ni Ate Maricel. So, ang magiging baon nyo, kasama na yung pambiling ulam, 80. Ano? 80 peso ang bibigay mo from Monday to Friday. Pag Saturday, wag mo nang bigyan. Wala namang pasok. Naku si Franklin, ata. Isa mawura nga yung pasok. May lula. May 12 ka, may 12 ka. Ano yung 12? Basta lang, may akong bibili. May gusto siyang bilhin na snack. Bata. Hindi yung puya niya, hindi naman yung ganyan. Ito Franklin, nasobra ka na. Wala na tayong pera. Nagtitipid na nga ako. Oh, sakto din na meron dito pinadala si Ate Maricel ng mga biskwit at saka Milo, di ba? Yun naman ang lagi niyang binibili. Opo. Oo, para hindi na mahirapan sa isnak-isnak. Hindi nahihingi talaga sa'yo. Humingi man pag naubos na yung bigay ng ating mga sponsor. Ano? So 800 ito, idagdag mo dun sa pondo natin na bigay ni Tita Elisa. Bale, 80 peso, 80 bawat araw sa kanila. Okay yan kuya ha. Basta wala nang problema. At least kinukumpleto ng ating mga sponsors. Kapag aaral na lang, nasa inyo na lang kung talagang magpupursige kayo. Ayun nga po. Oo. Diba? Malaking bagay na meron tayong mga Ate Maricel, Tita Elisa, mga sponsors na natulong sa hirap ng ating sitwasyon. Diba? Malaking pasasalamat natin sa kanila. O nanay, 800 yan. Bali ang pang isang buwan yan. So, start ngayong Monday, bibilangin mo hanggang apat na linggo. At saka ito, nagbigay din si Ate Maricel ng pang-ulam nila. Oh, may manok. Pang-ulam mamayang gabi. Oo. Pwede malaki naman yan. Oo nga yan. Oh, makaprito na rin ako. Oo, at saka ito, marami tayong mga Milo. Ayan, para pagbaon nyo kuya. Ay, minsan inaasay nga ng mga bata. Pinapapak nila. Oo. Oh. Yan dyan di Franklin, minsan ako na wala ng Milo. Ubus na niyo. Wala, bahala kayo. Tig-isa kayo ni Franklin. Tapos meron isang tray na itlog. Pwede makakatipid ng konti kasi pwede na rin tong baon. Opo. Hindi ka na bibili, pwedeng piprituhin lang yung itlog. Piniprito, minsan ginpapalaga. Yan ang gusto. Tapos sige, basta kung may anong kanin gusto mo. lang, ilagay lang sa Tupperware Opo. tapos baon kayo ng tubig. Yan, anong message nyo kay Ate Maricel? O, Ate Marcel, maraming salamat po ang binigay mo sa mga apo ko. Mayroon na siyang pangbaon na ulam. May biskwit na rin, mayroon na rin Milo. Ito, manok. Mayroon na kaming ulam mamayang gabi. Maraming salamat po. Hindi ko din alam kung ano pang gagawin kong pasalamat sa inyong mga sponsor ng mga apo ko. Maraming salamat din po. Thank you. Tsaka naaano yung ating mga kapwa ni sponsor, naaawa din sa'yo. Siyempre, imbes na, kumbaga, medyo relax ka na dahil nga sa yung mga anak mo malalaki na. Ang nangyari, kumbaga, parang back to zero, nandito na naman, inaalagaan mo yung mga apo mo naman. Di naman kayo masyadong napapagod or nakakaya nyo. Minsan napapagod ako. Sa amin naman ng apo. Mag-iigib nga ako. Nanay Lola,
Iiwanan mo na dyan. Ako na lang. Tulungan niyo Sinasabi mag-ingat. nga ako na nga eh. Ano kuya, huwag nyo na siyang hayaan mag-igib. Diba medyo hirap din si nanay sa paghinga? May nararamdaman ka ano? Opo. Saan banda yung... Mabuti na po na gumagaling na rin. Kasi tatlong beses ako nagpa-pilot ng pilay. Dito, na parang parang orasyon niya lang. Orasyon? Dito pa lang nakauwa sa akin yung orasyon lang. Inorasyonan kayo? Noon, nga lang matanda dyan, oh. Medyo gumanda ang pakiramdam. Hindi naman masakit yung na parang ganyan lang. Say, salamat, Singko. Basta Maraming. yung sa pag-iigib, patulong ka na lang kila Kuya Aljan. Kung nandito siya, yan. Mm. Kung wala nga ako na, wala ka naman mautosan. Wala ka naman dito, wag mo pa doon. Ayan, at least wala na tayong problema, Kuya. Yung isang buwan yung budget ng Yun nga po eh. pamasahe, pambiling ulam, may extra pang mga dagdag na pagkain na bigay ni Ate Maricel. Kahit papaano makakatulong sa inyo. Anong message mo kay Ate Maricel? Maraming salamat po, Tita Maricel, sa mga tulong mo po sa amin. Maraming salamat po sa pambaon at sa mga binigay mo po sa amin na sponsor. Maraming salamat po. Sige, basta mag-aral kayo ng mabuti, yun yung sabi ni Ate Maricel. Diba? Wala siyang ibang wish na makatapos kayo, maging maayos yung sitwasyon ninyo. Balang araw makatulong kayo sa mag-anak niyo, kay nanay. Dahil wala namang ibang tumulong sa inyo din nung kailangan niyo ng tulong. Andun si Franklin mo doon, nakaturo. Pinabayaan ko na lang yun. So pag uwi kanina, pinakain ko lang kain lang muna. Tapos kain na naman ang tinapay, sige, kain. Katima, kayan, tumulog na. Pinabayaan ko ngayon, hindi ko ginising yung pagkain ng tanghali. Kung mayroon na lang siyang ulam ng pagising. At saka si tatay nyo, kahit hindi siya nakaka-message, kayo yung mag-message din. Yun ang sabi din ni Ate Maricel. I-message nyo din. Diba, nag-cellphone ka naman. Kumustahin mo kahit yung pangungumusta lang. Huwag nyo nang antayin na sa kanya manggaling. Ikaw din, kuya, ikaw ang magsabi. Kasi hindi natin alam kung anong sitwasyon niya doon. Baka wala rin siyang kinakain or wala siyang trabaho pa. Kumustahin mo. Kahit tatay or tata, kumusta ka na dyan? Mag-ingat ka palagi, mahal ka namin. Yung mga ganun. Siguro, hindi naman iba-bypass yun ni kuya pag kayo yung, lalo na pag anak yung nagsabi. Huwag niyong hayaan na maputol yung inyong komunikasyon. Kahit isin niya lang, hindi siya mag-reply. At least kayo, gumagawa kayo ng way na kumustahin siya. Minsan ang tinaano ko, Aljan Re? Di ka na nakatawag sa tata mo. Kahit sa messenger. Hindi ko nung nanay Lula. Bahala kayo. Hindi kayo nangangamusta sa tata niyo. Kung kumustahin niyo kuya ha. O, yun ang sabi ni Ate Maricel. Tsaka meron siyang gustong ipabasa sa'yo. Diba? Yan yung sabi niya. Aljan Re to. Tsaka tumulong ka kay nanay sa pagtitinda. Kagaya niyan, pag busy siya, nag-a-attend ka ng meeting, ikaw yung magbantay ng tinda. O, pag weekend naman, wala naman sigurong gawain masyado. Tulong kayo kay nanay sa mga gawaing bahay. Tita Maricel, huwag po kayong mag-alala. Magpagbubutihan ko po yung pag-aaral ko namin magkapatid para po makatulong po kami sa lola po namin. Sige kuya ha, pangawakan natin yan. I'm sure naman magiging okay ang lahat kahit medyo mahirap ngayon ang nanay.
Yun lang, yung pinapayo ko sa mga apo ko. Pagbutihin nyo yung pag-aaral nyo habang mayroon sa inyo tumutulong. Mm. Sabi ko sa kanila. Pero kung sa amin na nilolo mo, wala man kami nilolo mo hanap buhay. Makapaghanap buhay lolo mo, pambili ta lang ng pagkain. Sakto lang. Kulang pa nga. Kulang Ano? pa nga. Ayun, sabi ko, kayo, habang mayroon sa inyo yung tumutulong, pagbutihin niyo yung pag-aaral niyo. Mm. Hindi naman ako nagtuturo sa inyo yung mga hindi maganda. Pag aalis niyo sa bahay, pupunta kayo sa paaralan, sinasabihan na kayo Mm. na pagbutihin niyo ang pag-aral niyo. Huwag kayong doon pag-aaway-away, ganyan. Pag-iwas kayong mga barkada nga di maganda yung mga ginagawa. Tsaka mahigpit na sa kompre. Hindi na nakakapasok yung walang ID. Walang ID. Diba? May ID ka na, kuya? Bago ng ID nyo eh. Mayroon kasi pumapasok doon, hindi naman pala estudyante. Ah. Ayan nga, marami ko nung ginagawa di maganda. Nanggugulo lang. Oo. Mabuti na ako na ngayon, nag-i-stricto na. Kung mabuti ngayon, ma'am, ganyan. Kasi mahirap na, mga bata. Tsaka may mga grupo-grupo Oo, ka na nagkakaroon ng gulo. yun nga. Wala ka namang ganun, kuya. Wala. Hindi ako sumasali sa mga ganun. Huwag na magsali doon. Aral lang. O sige nanay ha, yun lang yung hinatid namin kasi Thank you po, Tamarcel. Maingat ka rin dyan. para meron na gagamitin sila sa Lunes. Umpisa sa Lunes yan. O sige, thank you so much. At sa mga nais pong bumili ng gasolina dito kay nanay, yan lang po yan sa Barangay Kalikuan, harap ng kalsada. As may model na kulay orange ang damit. Oh, ito yung baon niyo po pasok mo na lang. Thank you Ate Maricel, God bless.